Housekeeping kasi for the red side. So magiging malaking problema kung sino man yung team na nasa red. Kasi usually yung mga team talaga na nasa blue side, ito na yung mga ito na yung part ng game na nagbibigayan na kayo. Hindi lang sa in-game, pero pati na rin sa mga heroes na ino-open up. At saka lalo na ngayon, binanggit din kanina ni Bentings na ang dami ng mga heroes na magandang pagsamahin na pwede magkaroon na tayo ng mga flex heroes. So dadating na tayo sa ating draft. Again, dito pa lang naglalaban na agad yung mga coaches natin na si Wynot and Trevor. Tinanggal yung Matilda, Phobius, and Moskov for Onyx Philippines. Ngayon naman for Team Falcons, tinanggal nila si Fanny, Harith, and Jushin. Kalea is waving for Onyx Philippines. Pwede nila i-pick up to. Suyu Joy as well, yung typical exchange ng MPL Philippines Season 15. Yan yung wag na tayong maglokohan. Lagi namang nandyan yan. But also the Granger, na talagang #1 pa rin pagdating sa hero contention, lalo sa gold lane. Kasi ito pa rin yung pinaka-winningest. Winningest pa. Sobrang pagkapanalo na, no? Oh, ibig sabihin, yung mahirap din talagang kontrahin kasi. Yeah. Mahirap siyang ibigay na lang basta, pero tingnan natin kung prepared ba. Pero itong mahirap, no, mapapansin natin for Onyx Philippines, hindi din talaga nila pinaprioritize. Yeah. Probably in-expect nila na hindi siya kukuhanin. Ay! But since it's open, nagkalea first pick para sa mga Sonics. Ready na para sa mga Tsunami Slam. Unfortunately for Flap, sabi niya last week, bigyan nyo ng Kalea XP. Mukhang hindi niya ata makukuha yun. Still, the Suyu and Granger is open for Team Falcons to take. Pero hindi. Joy ang kukunin nila instead of the typical Suyu priority. And magigits mo kasi I think nasa isip dito ng Team Falcons, mas mahirap hulihin yung Joy as for the Kalea. Pero usually kasi yung mga teams talaga mas reliant sila sa yung competence ni Suyu sa early game. Lalo pat binigay mo ngayon yung Suyu kay King Kong. Na again, pagdating ng 40 seconds, lagi nasa mid lane yan. Nakita natin yan ng mga last weeks no, na nailaro nila at hindi na sila mag-aatubuli na kunin ito. Same Aray! Ay, naku, na-open pala yung Luoyi. Sinabi ni Bentings kanina yan. Oo, Kalea, Luoyi. Oh, tsaka sobrang taas ng win rate pa rin still for Super Friends. Tsaka yung crowd control kasi, pero glue na maaga sagot for Team Falcons. Yung isang sa mga signature heroes for Flop TZ. I like this confidence mula sa Team Falcons. Hindi na nila tinago kasi usually ang nagpapaayaw lang naman sa'yo na kumuha ng glue is yung presence ni Vexana at pati na rin ni Faramis. Now that they see the Louis, it's comfortable enough for Team Falcons and medyo confident ka na rin na laruin yun kasi nakita rin natin yan laban sa match nila versus Omega last week. Yung ginawa ni Flap kay Andoryu na magdamag sila nag-1v1, ayaw siyang tulungan. Kasi kung pag suyo ka, hindi mo talaga yan, hindi mo kayang labanan. Yung glue, ibigay mo lahat ng kaya mo ibigay sa kanya, yung Soul Sever, yung Queller, yung Blade Search. Tapos ang sagot sa'yo, isang split-split lang. Diba? Parang ganun lang kadali talaga. Pero alam mo, kakatambay ko sa TikTok, may mga nakita